So yeah, I think we can start. Introduce ko lang yung ating guest speaker for tonight and then ibibigay ko na sa kanya ang floor and bibigyan natin siya ng time to share kung ano yung virtual bookkeeping. Ayan, ready na guys? So, wait, pull up ko lang. So, ang bookkeeper, ang ating guest speaker for tonight is isa siyang TikTok content creator. Ayan, yung pangalan niya sa TikTok is Mimay or Mommy Mimay. Ayan, sino yung mga nakakilala sa kanya? Comment me. She's also a QuickBooks Advanced Certified Pro Advisor. Ayan. And Zero Certified Advisor din. Meron din siyang 10 years experience in accounting field. Walang iba kundi ang ating pangmalakasang mommypreneur, Mommy Mimay or Beyond DC. Ayan. Hello, thank you po. Ang ganda naman ng pakilala ni Rowena. Ayan. Sabihin niyo po pag pwede na akong mag-start or... Go, ma'am. Go. Take it away. Okay. Hello sa mga viewers. Thank you, Jam, for inviting me to your community. And before we start, let me share my journey as a virtual assistant or a virtual bookkeeper and how it was started para alam nyo din kung paano ako naging isang virtual bookkeeper before ko i-share sa inyo. 4 years ago, yung mga ka-churchmate ko talaga yung mga naunang naging virtual assistant. Usually yung iba kasi doon, IT, then graphic designer. Madami talaga sa church namin ang virtual assistant. And then, nagtanong ako sa kanila sa nag-a-apply. Binigay nila sa akin yung link ng onlinejobs.ph at Upwork. Siguro mga familiar naman tayong lahat kasi yun yung number 2 na platform para mag-apply as a virtual assistant. And then during that time, nag-search na ako sa onlinejobs.ph. Then nakita ko doon yung mga hinahanap. Una kong sinearch, una talagang gusto ko maging trabaho as a virtual assistant is sa social media. I mean sa social management. Pero nag-try akong mag-apply as an accounting. Hindi pa ako familiar sa bookkeeper kasi yung words na bookkeeper, di ba? Minsan lang natin marinig dito sa Pilipinas. Usually sa mga government agency, yung mga accounting, ang position nila ay bookkeeper. So, habang nagsisearch ako sa onlinejobs.ph, nakita ko doon na ang mga hinahanap na experience is maalam sa QuickBooks. Wala akong idea ano ba yung QuickBooks. So, ang ginawa ko, nag-search ako sa Google, sa YouTube, kung paano yung QuickBooks. Ang swerte nyo nga lang ngayon kasi ang dami ng content creator na nag-share ng mga idea nila. During that time na wala pang TikTok noon, so self-study talaga kung paano ko inaral yung QuickBooks. Then sa OLJ naman, doon ako unang nagkaroon ng client. Actually, nung una sa onlinejobs.ph, ang tagal ko nag-apply din. Siguro for almost 3 months before ako na-hired. And yung first client ko doon, hindi ko pa alam kung totoo ba to or scammer. Kasi walang interview, as in walang interview. Nag-email lang siya sa akin na, Bian, can you start on Monday? So, nag-reply din ako sa kanya, may interview ba? Paano yung ganan? Siyempre, first time ko, di ba? Akala ko pa nga scammer, pero sinearch ko naman yung company niya, legit naman, naka-registered naman. Then sabi niya, meron siyang, nag-hire siya dati sa BPO sa May Makati at Eastwood. Kumukuha siya doon ng tao. Tapos nag-try lang din siyang mag-hire ng virtual assistant ng direct na sa onlinejobs.ph. Ayun yung unang client ko as a virtual bookkeeper. And then after that, syempre natuto na ako. Zero nga pala yung ginamit naming system doon, hindi pa QuickBooks. So, okay din na tinanggap ko yung trabaho na yun kasi natuto ko kung paano yung zero and legit naman pala yung mga online work. Kasi dati, nung akala ko nga mga online, di ba, uso pa that time yung mga scammer. Akala ko pag sinabing online na trabaho, scammer agad. Mali pala ako doon. Ang dami palang pwedeng trabaho sa online. Ngayon, ang clients ko, 5 na yung total clients ko ngayon. Tapos, 3 California, and then 2 Florida. Yun na yung mga clients na hinahawakan ko ngayon. Kasi pag bookkeeper, malawak ang pwede mong gawin. Hindi lang sa bookkeeping, pwede ka din maging virtual assistant.
anything, madami ka talaga matututunan pag virtual bookkeeper yung niche mo. So, let's start. Just a second. Naka-share na yung screen ko. Nakikita naman, di ba? Yes, yes. Okay, so let's start. How to be a virtual bookkeeper. So before we start, what is virtual bookkeeping? Virtual bookkeeping jobs allow an accountant or bookkeeper to provide accounting services for a client remotely. Here, next slide. Client remotely. Like traditional on-site bookkeepers, virtual bookkeepers manage day-to-day financial tasks like recording transactions, reconciling bank and credit card accounts, and processing payroll. Gaya ng na-mention ko kanina, dito kasi sa Pilipinas, ang mga accounting, sa nagtatrabaho sa accounting department, meron accounts receivable, accounts payable, iba-ibang department. Unlike sa ibang bansa kasi, like nung nag-work ako sa Dubai, isa lang sa accounting or isa lang yung naghahawak ng bookkeeping. Ngayon kasi yung mga bookkeeper nasa small business lang dito tapos sa government. Sa mga government agency, karaniwan yung mga position na tinatawag nilang bookkeeper. Ang bookkeeper responsible for monitoring and reporting on the financial health of a business. Bookkeepers are an essential part of any business. They ensure that the business financial records are up to date and accurate. Sa bookkeeping, napaka-importante nito kasi dito natin malalaman kung kumikita ba yung isang business or nalulugi. Kaya mahalaga ang bookkeeper sa isang company. So, next slide. Ito para mas maunawaan nyo din or mas magets nyo, what is the difference between a bookkeeper and an accountant? Kasi para hindi kayo malito, yung iba kasi pag sinabing bookkeeper, akala nila accountant na din. Malaki yung pagkakaiba ng bookkeeper sa accountant. A bookkeeper is responsible for the day-to-day financial transactions of a business, and an accountant comes into the picture for more official purposes such as for tax submissions or to draw up certified accountants reports. Pag nag-a-apply kasi kayo, may mga nakalagay naman doon sa onlinejobs.ph and then sa Upwork na bookkeeper talaga yung hinahanap nila. Minsan naka-indicate din na accountant. Magkaiba kasi yung bookkeeper sa accountant. Ito yung mga pagkakaiba nila, bookkeeper and then accountant. Ang bookkeeper, sila yung nag-records ng financial transactions. And then an accountant naman evaluates and examines financial transactions. Yung records financial transactions, ito yung mga araw-araw na expenses sa isang business, sa lahat ng mga binili nyo, lahat ng expenses sa business, nire-record siya ni bookkeeper. And then lahat naman ng income or sales na nare-receive, si bookkeeper din ang gumagawa nun sa isang business. And then si accountant naman sa final report na yan, usually sa monthly report and then sa yearly report, si accountant ang nag-i-evaluates and examine. Then bookkeeper organizes transactions while accountant organizes financial information for tax purposes. Katulad nung sinabi ko kanina, organizes transactions, yung mga transactions na araw-araw, kailangan i-records ni bookkeeper yan. And then, ayun yung mga kakailanganing report pag nag-file na ng taxes. Mamaya sa mga ibang slides ko, nandun yung mga transactions na usually na ginagawa ng isang bookkeeper. Then, eto na. Sabihan nyo pag medyo mabilis ako Okay lang, okay lang. Okay lang ba, Rena? Yeah. Okay pa kayo dyan? Ayan. O at least alam Mamaya na na ako natin babasa yung ng comments. Sige, no Oo, problem. kasi ito kasi katulad ng mga kaibigan ko, ang dami kasi nagtatanong, CPA ka ba? Eh, hindi naman ako CPA, di ba? Kasi Oo. akala nila pag ang bookkeeper yung nag-a-apply lang, kailangan graduate ka lang ng accounting, CPA ka dito sa Pilipinas, nag-take ka ng board exam. Hindi. Ang laki ng pagkakaiba ng bookkeeper sa accountant. Then, bookkeeper ensures that records are accurate. Ito yung number one rule sa isa bookkeeper na kailangan yung matutunan pag naging bookkeeper na kayo. Malay mo bukas o di ba? Next week bookkeeper na kayo. Kailangan ito talaga yung number one rules. Dapat
accurate lahat ng records or yung ginagawa nyo kasi sa bookkeeping lahat all about money yan. Then, si accountant ensure accounts comply with the applicable laws. Depende kasi sa bansa kung ano yung hawak nyo na bookkeeping like sa US, sa Canada, sa Australia. Magkakaiba yung bookkeeping na sinusunod dyan kasi magkakaiba yung law and then si accountant naman na yung gumagawa nun. Ang bookkeeper does not need to be professionally trained and or certified, while accountant must be certified and recognized by relevant professional bodies. Ito nga yung sinabi ko kanina, ang bookkeeper, usually sa ibang bansa, feeling ko kahit naman hindi ka graduate ng 4 years, pwede ka naman maging bookkeeper kasi natututunan naman to. Kailangan mo lang talaga maging focus para maging isang bookkeeper ka. Hindi mo naman kailangan graduate ka ng accounting, graduate ka ng finance. Ang dami nga mga kaibigan, yung as example, yung husband ko. Hindi naman siya graduate ng accounting or any business-related course. Seaman talaga yung asawa ko. Pero ngayon, bookkeeper na po siya. Yung kapatid ko din, bookkeeper na din yung kapatid ko. Sa akin lang natuto yung kapatid ko, tinuruan ko lang. Ngayon, bookkeeper na din siya, may mga sarili na siyang client. So, hindi na kailangan na professionally trained ka. Kailangan mo lang siguro yung certificate, yung sa certification sa Xero, sa QuickBooks. Ayun lang. Sa panahon ngayon, sobrang dali na kasi sa Facebook, ang daming nag-o-offer ng courses ng mga Pilipino para maging certified QuickBooks or certified Xero. Okay, so next slide. So a step-by-step guide kung paano magiging isang bookkeeper. Number 1, bookkeepers are not required to have certifications or specific education unless required by a specific employer. Gaya nga nung sinabi ko kanina, hindi mo naman kailangan na 4 years grad ka or mag-take ka ng CPA dito sa Pilipinas para maging isang bookkeeper ka. Usually, ito lang yung napansin ko, pag agency, doon naghahanap na graduate ka. Kasi nagtrabaho ko sa isang agency dati ng mga bookkeeper. Ang usually na hinahanap nila, graduate ng 4 years at may experience ka talaga dito sa Pinas ng accounting. While pag direct client ka naman, basta alam mo yung service na i-offer mo, tinatanggap naman nila. So, okay lang yan kahit anong course nyo yung experience dito. Basta matutunan nyo lang, tatanggapin kayo ng client. Tsaka swertihan din naman sa client yung iba, sobrang bait at willing magturo sa mga, lalo na pag Pilipino, gustong-gusto nila pag mga Pilipino. Then, you should also be willing to invest in this career path. Invest in your work tools like computer, training, cellphone. Siyempre, gamit na gamit din yung cellphone, hindi lang computer sa pagiging isang bookkeeper. Katulad sa akin, ang way of communication namin ng mga clients ko, kasi siyempre mga businessman sila, mga CEO, hindi naman lagi sila nasa computer, cellphone talaga. So, lagi kami magka-chat sa cellphone, sa WhatsApp, sa Discord, yung cellphone ko halos mapuno na ng mga pictures ng mga sinesend ng client. Kasi usually yung mga client ko, sa WhatsApp nagsesend ng mga resibo, automatic nakasave na sa cellphone ko yun. Then get basic bookkeeping training. Ito, sa mga walang experience pa or sa mga gustong mag-bookkeeper, usually, kailangan talaga nila magkaroon ng bookkeeping training. Unlike sa may mga background na sa accounting, alam na natin kung ano ba yung tinatawag na debit credit, ano yung mga nasa chart of accounts, yung mga basic na ginagawa sa bookkeeping. May idea na tayo, syempre. Pero dun sa mga wala pa talagang idea na gusto pa lang maging bookkeeper, kailangan nyo talaga magkaroon ng basic bookkeeping. Kasi para may idea kayo kung ano ba yung ginagawa sa bookkeeping, parang ano lang, sasaba kayo sa isang laban na may dala kayong shield para alam nyo yung gagawin. Then, learn how to use accounting software. Sa accounting software, kailangan nyo ma-familiarize with yourselves sa mga ginagamit ng bookkeeper ngayon. You can study the basics through online tutorials or sa mga professional bookkeepers, nagpo-post sila sa mga YouTube channel nila. Sa accounting software naman, usually ang ginagamit lang Xero and then QuickBooks ng mga bookkeeper. Pero may mga integrated na system na connected sa QuickBooks and Xero. Pero pag nandun na kayo or employed na kayo sa isang client, dun naman nila sinasabi yung mga ibang
software na gamit sa accounting. Dito sa, wait, just a second. Then, dito, pag alam nyo na syempre yung may certificate na kayo or ready na kayong maging bookkeeper, pag meron na kayong computer or training materials, kung alam mo na at ready ka na, pwede ka na mag-apply. Start your bookkeeping business or freelance bookkeeper. Dito sa start your bookkeeping business and freelance bookkeeper, kasi yung ibang may experience na dito sa Pilipinas, nagbo-bookkeeping business din sila. Ina-outsource nila yung ibang trabaho sa mga ibang Pilipino. And then pag gusto mo naman maging freelance bookkeeper, katulad ko, freelance lang ako, hindi ako nag-bookkeeping business, pure bookkeeping yung ginagawa ko. Pwede na kayo mag-apply pag alam nyo na kaya nyo na, nakapag-training na kayo, ready na kayo, aware na kayo kung ano ba yung QuickBooks. Pwede naman kayo mag-apply na negotiate reasonable rate sa mga client. Dito. Ilalagay ko mamaya kung saan pwede mag-apply yung mga freelance bookkeeper. Next slide. Eto, bookkeeper skills. Ang number 1 na skills ng kailangan ng bookkeeper, pag na-hire na kayo or pag mag-a-apply kayo para alam nyo na din, attention to details. So, it is essential to try not to miss any valuable details. Bawal ka magkamali kahit points or cents pa yan sa bookkeeping kasi it's all about money nga sa bookkeeping. So, kailangan always balance. Kung naririnig nyo yung debit credit, kailangan laging balance yun. Yun yung number 1 na skills ng isang bookkeeper. And then number 2, integrity and transparency. The fact that you are considered the main source of information for most people in your workplace means that they are putting their complete faith in your abilities. Sa integrity din, ito yung dapat may honesty ka kasi pinagkatiwala sa'yo yung business ng isang client. Syempre, hindi lang yung system yung hawak mo doon. Usually, pag bookkeeper ka, may access ka sa mga bangko nila, sa mga client nila. Ikaw yung gumagawa ng mga invoices, ikaw yung naniningil sa mga client. Minsan, ikaw yung may hawak ng credit card para bayaran yung mga bills. Kaya kailangan with integrity and transparency ka all the time. Then sa number 3, communication skills. You will have to communicate with people to gather the data. Pag kung bookkeeper ka, hindi lang isang tao minsan yung kausap mo, depende sa client na hawak mo. Pero usually sa mga client na hawak ko, hindi naman ganun kadami. Yung isa lang yung madami kami sa company. Siguro mga 10 plus kami doon. So, pero kailangan mo pa din ng communication skills kasi pag may kailangan kang documents or may kailangan ka sa client, kailangan magaling ka pa din makipag-usap. Pero yung mga foreigner naman or mga clients, hindi naman nakakahiya or basta hindi nakakaya mag-approach sa kanila. Basta marunong ka lang ng mga basic English, kaya mo na makipag-communicate. And then, communication skills din, lalo na pagka yun na-assign sa'yo na task, kailangan mong maningil sa client. Di ba? Tawag ka ng tawag. Medyo madaming ginagawa yung mga bookkeeper na may calls kasi kailangan mo maningil sa mga client. And then dun sa mga customer ng client mo, for example, yung business nila, yung sa napasukan ko na dati na isang client ko, construction company siya. So, naniningil ako sa mga client, kailangan ko lagi tumawag, kailangan ko laging tawagan yung mga workers doon sa US, lalo na pag magsasend sila ng attendance, pag payroll time. Lagi din ako nakikipag-communicate sa mga tao doon. Then number 4, problem-solving skills. Sa bookkeeping, kailangan ikaw na kaagad on the spot, ikaw na agad yung makakita ng issues or ng problem dun sa ginagawa mo bago pa makita ng iba. Actually, makikita mo lang yung problem sa bookkeeping pag nagbabank reconciliation na kayo. Pag hindi ka nag-balance doon, meaning may problem. So, pag may problem sa ginagawa mo or may problem sa financial statement, dapat ikaw na mismo yung makakita na nun. Masolve mo na agad bago pa magtanong yung client mo na bakit ganito, bakit ganyan. Number 5, tech savviness.
kailangan updated ka sa mga newest software and sa working tools. Kasi sa bookkeeping ngayon, sa panahon ngayon, paperless na. I mean, hindi na, unlike dati, di ba, makikita mo yun sa mga bookkeeping, kailangan nila ng mga papers, ang dami-daming finifill upan, lalo na sa mga invoices, itatype mo pa pagkahaba-haba, isusulat mo pa. Ngayon kasi, ah, puro system na lang. Mga system na lang ang ginagamit. Kaya kailangan maano din tayo sa technology and sa mga software. Number 6 na kailangang skills, time management skills. You must always have a schedule and make a list of your priorities, deadlines, or related activities that must be completed in the foreseen timeline. As a bookkeeper, kailangan may time management ka. Usually, kailangan lagi ka may notes. Lalo na pag hindi lang isa yung client mo, kailangan alam mo kung kailan yung deadline ng isa na to. Kailangan at the end of this month, first week pa lang, matapos mo na yung ginagawa mo, masend mo na yung financial statement. So, pag paulit-ulit mo naman na ginagawa yun sa isang client, mas napapabilis naman. Sa una talaga, kailangan mo ng time management skills. Number 7, significant use of memory. Sa significant use of memories, as a bookkeeper kasi, halos paulit-ulit lang yung ginagawa namin, yung mga category, like for example, sa QuickBooks. Sa daily namin na ginagawa, daily na lumalabas sa bank, or pag yung mga lumalabas sa transactions doon, usually paulit-ulit lang. So pag paulit-ulit lang yon, madali na lang namin nagagawa or nabubuk sa system. And then date entry. Ang daming data entry na ginagawa sa bookkeeping, lalo na sa numbers. Sa data entry, syempre, halos sa lahat ng niche ng virtual assistant, may data entry talaga. Lalo na sa bookkeeping, sobrang dami talagang data entry, lalo na pag nagbabank recon, ang daming data entry. And then sa mga ibang pinapagawa ng client. Kasi usually sa bookkeeper, spreadsheets yung laging kaharap. Ito, isabay ko na yung number 9 ha. Sa bookkeeper kasi or sa bookkeeping, ito yung number 1 namin laging ginagamit, spreadsheets. Bukod kasi sa system, kailangan din maalam ka sa spreadsheets or sa mga Excel. Ayan. Dito kasi kami nagbe-base, usually yung ibang client. Siyempre, wala tayo sa bansa nila, nandito tayo sa Pilipinas. Yung ibang staff nila hindi agad direct sa system. Yung iba, nilalagay muna nila sa mga Excel sheets, sa mga spreadsheets, andun lahat. Ito yung mga ginagamit as reference. Kunya, may mga hinahanap sa mga daily sales nila, minsan naka-spreadsheet. Hindi naman kasi lahat ng transactions ng mga sa sales nasa system agad. Depende sa mga client pa din. And then invoicing and billing. Ito yung tinatawag dito sa Pinas na accounts receivable and then accounts payable. Ito yung laging ginagawa araw-araw, hindi nawawala yung invoicing and billing sa mga bookkeeper. So, next slide. Basic bookkeeping knowledge. Okay. Sa basic bookkeeping knowledge naman tayo. Ang una doon, inserting details of financial transactions in a debit and credit sheet. Sa debit and credit, ito like nung na-mention ko kanina, ito talaga kailangan natin sa bookkeeping. Dapat kabisa natin yung debit and credit. Sa mga training naman, ito yung usual na tinuturo kung ano ba yung nasa debit side and then nasa credit side. Pag na-master nyo na tong debit and credit, for me, pwede na din kayo mag-apply as sa bookkeeper. Kasi halos ito lang din naman yung ginagawa. Nasa debit kung expense ba or income, ito lang yung ginagawa talaga usually ng isang bookkeeper. Pag pure bookkeeping lang yung papagawa ha, sa QuickBooks kasi debit and credit lang din yun nandun. Then issuing of invoices, ito nga sabi ko kanina, ito yung daily na ginagawa. Issuing of invoices, then bill payments, preparing monthly financial statements. Dito naman sa financial statements, pag nakita nyo sa job description, pag nag apply na kayo, huwag kayong matakot or huwag kayong kabahan kasi madali lang to. Lalo na pag may system, i-generate nyo lang to sa system, lalo na sa QuickBooks.
Pipindutin nyo lang yung report and then financial statements. Hindi nyo na gagawin to. Nagawa na ng QuickBooks to. Kukunin nyo na lang at i-export yung statement na yun. Nasa Excel sheet na yun. Madali lang yan. Then, preparing a summary of transactions. Ito din yung usually na pinapasa nyo. Yung financial statements nga pala at saka yung summary of transactions, ito yung sinesend sa client at the end of the month. Dito nila kasi makikita kung kumita ba yung business or kung nalugi ba sila, magkano na lang yung perang natitira sa kanila, magkano yung mga payables, magkano yung mga liability nila na kailangan bayaran, magkano yung nagastos nila sa mga tao or sa payroll. Kasi as a bookkeeper, kasama na din doon yung payroll. Pero ngayon kasi pag ang payroll nasa system na ni client, madali na lang i-input mo na lang yung mga oras doon. Kaya pag nakakita kayo sa job description na kailangan may knowledge din sa payroll, huwag kayong kabahan doon. Madali lang yon. Itatype nyo lang din ng kung ilang oras na itrabaho nila. Okay. So, next. Eto. Pag okay na lahat sa inyo, may knowledge na kayo sa debit and credit, sa bookkeeping, sa mga chart of accounts, sa lahat ng mga nasa bookkeeping sa loob ng QuickBooks, where to apply. Ang number one ko nilagay dito talaga, usually yung iba Upwork ang sinasabi, pero for me, ang number one ko nilagay, onlinejobs.ph. Kasi ito yung site o platform kung saan ako nagkaroon ng first client. Maraming agency dito, pero tiyagaan lang naman kasi walang bayad. For 3 months, dito ako, although matagal na, siguro 6 years na ako nagtatrabaho sa accounting before ako mag-start mag-freelancing. Medyo nahirapan pa din talaga ako nung una kasi di ba nga wala akong idea. So, nag-search pa ako, nag-search. For 3 months, bago ako nagkaroon ng client dito sa onlinejobs.ph. Minsan lang dito, nung una kasi ayoko talaga magtrabaho pag sa BPO noon. Hindi naman ako against sa BPO. Gusto ko din mag-try. Pero during that time kasi, pagod na ako sa biyahe papuntang Makati. Kaya nung nag-apply ako dito, kaya inabot ako ng 3 months. May mga tumatawag naman, or kaso BPO, sa Ortigas, sa Makati. Ang layo ko noon, ang biyahe ko noon papuntang Makati. Minsan 4 hours papunta pa lang, 4 hours pa uwi. So 8 hours ng buhay ko nasa biyahe lang. Kaya umiwas ako noon ah, sa hindi work from home. Madami din kasi dito sa onlinejobs.ph nagpo-post dito ng mga freelancer pero hindi ka naman sa bahay. Yung iba reporting sa office, 'di ba? Pero ito talaga yung masasuggest ko kasi libre lang din dito maghanap. Libre lang, kahit mag-ilang send kayo araw-araw. Saka yung kapatid ko dito din nakahanap ng client. Yung mga ka-friends ko dito din una nakahanap ng clients. Madami pa din naman direct clients dito. Then, sa Upwork. Currently sa Upwork dito ako yung dalawang clients ko galing dito sa Upwork. May connects nga lang dito sa Upwork na tinatawag. Sa Upwork kasi halos lahat dito, karamihan, direct clients. Sa US, sa Canada, iba-ibang bansa. Mga friends ko din dito nakahanap sa Upwork eh. Sa Upwork pa din, legit na high rate. I mean, medyo mataas yung rate na binibigay sa Upwork compare sa onlinejobs.ph. Pero sa Upwork, kayo yung depende sa inyo kung magkano yung ilalagay nyo na rate. Honestly, ito, story time. Nung nag-start pa lang ako mag-bookkeeper 4 years ago, unang-unang rate ko, nag-start ako sa $3 per hours. Imagine, pero nung time na yun, malaki na yung $3 per hour. Tinanggap ko yung trabaho nga kasi 'di ba first time ko. Then after that, nung nagkaroon ako ng invite sa onlinejobs.ph, sinearch ko yung company. Yung company is bookkeeping company siya sa US and Canada. Tinanggap ko kaagad kahit $3 lang din yung offer sa akin kasi alam ko doon ako matututo. Pag bago ka pa lang kasi, wag kang padala sa mga napapanood mo sa TikTok or sa Facebook na 6 digits agad pag bago. Parang imposible naman yung bago ka palang magiging virtual assistant or virtual bookkeeper, 6 digits agad yung sahod mo. True, So, true. wag kayong papadala. Yes. Wag kayong papadala sa ganun. Yung sinasuggest ko sa mga friends ko, sa mga pinsan ko. Karamihan kasi sa pinsan ko nag-virtual assistant na.
huwag kayong papadala sa malaking sahod agad. Yun nga yung kinukwento ko way back 4 years ago. Nagsimula lang ako sa $3, pero yung bookkeeping company na yon, sila din yung nag-reach out sa akin sa onlinejobs.ph. Yun talaga pa ang masasabi ko naging start ng bookkeeping career ko. Kasi imagine from $3 hanggang tumaas na ng tumaas. Okay lang sa akin kung mababa nun. Kasi after 1 month of training naman, tinaasan ako. After 3 months, tinaasan ako. Tsaka laging may bonus. Doon ako natuto talaga ng lahat. Lahat ng system, ang daming system namin na ginamit. Kasi bookkeeping company nga siya. During that time, yung client na hawak ko, 20 clients. Imagine 20 clients, Wow. 20 no, I mean bookkeeping company siya. So Oo. yung clients yung kumukuha ng mga customers sa Canada and US. Yung binigay niya sa company na hawak ko, 20 companies, clients niya yun parang pinapasa niya. 20 companies yung ginagawan ko ng bookkeeping monthly, unlimited time. So wala kaming, oo, so dun ako natuto talaga na hala, minsan matutulog na lang ako, naiisip ko pa yung gagawin ko. Kaya siguro Hina-hunt ka iniwan ko sa yung ano mo. oo, pero iniwan ko yung nag-resign ako do'n. Pero bago ako mag-resign, inamin ko naman do'n sa client ko na yun na sobrang na-drain ako. Kasi imagine ba naman, 20 Hmm. companies ginagawan mo ng report. Hmm. Pero sobrang thankful ko do'n sa clients na yun kasi siya yung nag-train sa akin kung paano ako, pinag-aral niya ako ng ibang ako, siya yung nagpa-review sa akin sa Hmm. QuickBooks, paano ako naging QuickBooks Pro Advisor Advanced. Kasi siya yung nagpa-training sa akin 'pag may bagong papasok na Pilipino. Ako yung nagte-train sa Ay, kanila sa bongga. QuickBooks at sa mga system. Filipino Filipino client niya, first Filipino din ako na nag-work kasi sa kanya. So, nai-train Hmm. niya ako. Pero ngayon siguro lampas 10 na yung mga Pilipino na QuickBooks na nagtatrabaho sa kanya. QuickBooks lang din yung gamit namin dun. Paano Then yun, ma'am? halos lahat. 'Pag weekend may work ka pa? Oo, lalo na Oh my 'pag gosh. tax season. Hmm. Do 'di ba, CPA siya accountant siya do'n sa Mm. hawak niya nag-take kasi siya ng US and Canada. So malaki yung community niya. I mean, madami siya talagang as in client. Ayun, nagte-training din kasi siya, may mga training din na pinapa-attenan niya sa'min. So, natututo talaga kami sa taxes. Kaya maalam ako sa taxes ng Canada and then ng US kasi 'pag may training, ine-enroll niya kami, libre lang, siya na yung bahala magbayad. Pati sa QuickBooks. Kaya Bait. nakapag-aral ako ng free dahil sa kanya. Kaya nung nag-start ako kahit medyo mababa, natuto naman ako sa kanya. And then 'pag nag-a-apply ako, ginagamit ko siya as reference, nagre-reply naman siya. Nung medyo ayaw niya pa nga ako paalisin ng una kasi ang laki nung mawawala sa kanya. Oo. Parang asset niya ako during that time. Pero sabi ko nade-drain na ako. Siguro kaya hindi ako mabuntis during that time kasi sobrang stress ko sa trabaho. Tsaka Thankful wala naman kang ako sa pahinga. kanya na oo, wala akong pahinga. Ang laki nga nung kinikita mo, pero as in wala akong pahinga. Hindi ako nagmu-multiple clients dun kasi sa kanya nga unlimited time kami. Oo. Pero ang dami namang ginagawa, sobra nakakahilo, maiisip mo na lang puro QuickBooks, QuickBooks, tas ang dami, 'di ba, iba't iba siyang companies. So, ang dami din naming system na ginagamit, merong Amazon, merong mga sa Parlor, sa tracking, ang dami. Kaya lumawak yung knowledge ko sa bookkeeping dahil sa kanya. Okay. So, next. Eto, where to apply. Eto yung mga ibang site kung Ito yung mga ibang site para sa mga bookkeeping and then sa mga virtual assistant. Di lang to sa bookkeeping, sa lahat ng work sa Hmm. online, dito sa Upwork. Pag nag-search ka kasi sa website or sa Google, ang number one na lumalabas, Upwork talaga. Pag sa virtual bookkeeping or sa mga virtual assistant. Pero sa ating mga Pilipino kasi, alam ko sa mga dati pa na mga virtual assistant sa onlinejobs.ph kasi talaga sila una nagka-client eh. So eto yung mga where to apply. Upwork, onlinejobs.ph, sa Freelancer, sa Free App, People Per Hour, Hubstop Talent, Guru, Fiverr. Ito, LinkedIn. Sa LinkedIn, i-try nyo din pagka maghahanap na din. Gumawa kayo ng profile sa LinkedIn, hindi lang sa Upwork and then sa onlinejobs.ph. Kasi sa LinkedIn,
minsan pag may profile kayo dito, si client na mismo ang nag-reach out sa inyo. Sa mga social media din, madami. Sa Facebook, actually, meron ding mga client na naghahanap sa Facebook. Mag-join lang kayo sa mga group. Madami naghahanap sa Facebook din ng mga virtual bookkeeper. And then, honestly, 'di ba sa TikTok din ako nakita ni Rowena and then ni Jam eh. Nagko-content kasi ako ng mga virtual. Eto, last month, I posted my video, yung nag-a day in my life ako, nag-aalaga ako ng baby Mm. ko, then nag-work ako as a virtual bookkeeper. And then dahil sa post ko na yon, nagkaroon ako ng client. Oh, Natutunan ko nga alam kung paano ako nakita ng client na yon. Actually, nasa California yung client na yon. kaya importante Pero talaga ang personal branding, guys. oo. So, wag lang kayong mag-stick sa Upwork and then onlinejobs.ph. Mag-ano kayo, mag-apply kayo kahit saan or gumawa kayo ng profile. Try and try lang ako nga 3 months. So, yung sa TikTok ko nga, nag-post ako ng a day in my life kasama yung baby ko. Nagulat ako, nag-reach out sa akin yung isang, actually Pilipina siya, pero nasa California. Akala ko nga baka hindi totoo or may papagawa lang sa akin. Pero sobrang thankful ko doon sa Pilipina na yon na nag-reach out sa akin sa TikTok. Nag-message siya. Hinanap niya talaga ako sa Facebook. Eh, yung pangalan ko sa TikTok, Mimay. And then, ang Facebook ko, yung totoong pangalan ko kasi is Bian. Bian DC din yung gamit ko sa Facebook. Hinanap niya talaga ako. Parang ilang araw na bago ko nakita yung message request niya. Ang sabi niya, "Puwede ba kitang maging bookkeeper?" Nagulat ako kasi Pilipina. Sabi ko, "Hala, baka hindi ano 'to." Sabi pa ng asawa ko baka daw kasi ilang beses na ako na-ghost actually. May mga client na hindi ako nabayaran agad, may mga gano'ng client talaga. Pero ingat, darating sa point din ng mga virtual assistant diyan na nago-ghost ka talaga ng client. Hindi mawawala 'yan. So, yung Pilipina na 'yon, kinuha niya akong bookkeeper. Tapos yung rate na binigay niya sa'kin, kung magkano yung basic rate sa US. Kaya sobrang thankful ako kasi dun sa post ko sa TikTok na yun, nagkaroon ako ng isang premium client. Eto. Eto yung mga tools na usually 'pag mag-a-apply kayo ng bookkeeper or natanggap na kayo, eto yung mga tools na usual na ginagamit. Pakita ko sa inyo. Tools or software, Xero. Usually yung Xero, madali lang 'yan kahit gumawa kayo ng free account, merong free account sa Google, mag-login, gumawa lang kayo ng account sa Xero para ma-explore niyo kung ano ba meron sa Xero. Madali lang 'to, libre lang din kumuha ng certificate dito sa Xero and then 'pag nasa Xero na kayo, para lang kayo nagfe-Facebook 'pag ginagawa niyo 'to. Eto, QuickBooks, FreshBook, Wave Accounting, Zoho, ZipBooks, Sage. Etong mga 'to, depende lang 'to sa papagamit sa inyo ng client. Hindi naman lahat, huwag kayong mag-alala, hindi naman lahat ginagamit 'to sa bookkeeping. Usually sa'kin nga ang gamit ko lang yung Xero sa Australia. Eto lang yung ginagamit nung sa asawa ko. Ako kasi yung bookkeeper dun sa trabaho ng asawa ko. Xero yung gamit namin, pero the rest, yung mga client ko, QuickBooks lang. 'Pag hindi QuickBooks yung gamit ng client, minsan hindi ko na tinutuloy kasi eto na yung gamay ko, QuickBooks. Papakita ko sa inyo, para may idea na din kayo, papakita ko sa inyo kung ano ba yung meron sa loob ng QuickBooks. Eto saglit. Puwedeng i-stop ko muna yung share ng profile ko, Rowena, kasi mag-aano ko, Sige, papakita ko sige. yung QuickBooks. Go, go, go Ah. lang. Hi guys, saglit lang ha. Open ko lang yung QuickBooks ko. Ilalagay ko kasi yung logins ko. Ayan. Okay pa ba kayo dyan, guys? Okay pa yung mga nasa live natin? 65. Hello sa mga 65 na nanonood. Hello guys. Ang dami nila. Papakita ko yung QuickBooks kasi kanina ko pa binabanggit yung QuickBooks. Tsaka pag mag-a-apply na kayo and then sa mga trainings ng how ang Mm. dami 'di ba sa Facebook. Ito talaga kasi yung laging hinahanap, QuickBooks. So para may idea na kayo, 'di ba? Papakita ko yung sample company sa QuickBooks. Bongga. Naglala Kaya importante talaga na magkaroon kayo um, run din kayo ng content nyo, guys. Kasi
Kahit saan pwede talaga kayo makita ng mga possible or potential clients nyo. Oo, actually sa LinkedIn, ang dami nag-i-invite sa akin sa LinkedIn. Kahit hindi ako nag-a-apply din sa Upwork, ang daming invitation for interview. Kaso ngayon, hindi mo na ako okay na ako sa client ko eh. Ayoko kasing Mm. dumating sa point na puro, dati kasi hindi pa naman ako kasal, wala pa akong asawa nung sinasabi ko, yung nagtatrabaho ka sa bookkeeping company. Oo. Kaya okay lang sa akin noon. Pero ngayon, syempre, okay na ako magtrabaho ng 5 to 8 hours per day. Wag naman yung sobra. Hi, Eto, Lawrence. Ayan. Malaki na sino po pa? blood loss. Grabe naman to si Aero. Okay pa kayo dyan. Ayan. Papasilip ni Madam. Papasilip ko sa inyo kasi kanina ko pa nababanggit yung QuickBooks. And then pag nag-apply kasi kayo, eto yung hahanapin sa inyo ng mga client. Eto yung usual na ginagamit ng mga bookkeeper. Then pag may nakita kayo na job posted, eto, naghahanap sila ng bookkeeping, knowledgeable in QuickBooks. Eto talaga. Para may idea kayo. Kasi pagka nakita, eto yung usual, yung sinasabi ko nga na daily transactions. Don't Grabe. worry, sample company lang naman to. May sa QuickBooks Accountant, may sample company naman. So, pwede namin pakita to. Ito Mm-mm. yung mga usual na ginagawa ng bookkeeper. So, Parang ngayon pa lang, ma'am, ilaki. sumasakit na ulo ko. Hindi, madali lang, mama. Madali lang to, promise. Lalo na pag Parang pag araw-araw. nakikita ko yung numbers. Hindi ka naman na magta-type. Ang kagandahan kasi ngayon sa mga bookkeeper, system na lang lahat, di ba? Oo, Yung yeah. sa may Excel naman, kaya nag-Excel din ako or nag-ano, para may reference ako, para pag may Mm. nawawala. Syempre, hindi naman din natin masasabi na for the lifetime tong mga QuickBooks na to. Kaya Mm-mm. monthly, kinukuha ko yung mga Iba records. pa din pag may hard copy ka Dina-download ko. talaga. Oo, Mm. kasi pag ginanap sa'yo, di ba? Katulad Tama. yan, pagka may hard copy or may na-download ko, sinesend ko sa client ko, paano pag hindi marunong mag-download mag-check si client ng monthly report sa QuickBooks. True. So ito guys, ito yung daily na ginagawa ng isang bookkeeper. Ako pagka-login ko, usually pag hindi ka naman full-time, wala ka namang cheche or wala kang kung ano-ano marireceive sa email. Mm-mm. Pag pure bookkeeping ka, ito lang gagawin mo, magla-login ka lang sa QuickBooks. Ito lang gagawin mo talaga. So ito, for example, ang unang chine-check dito sa QuickBooks, punta ka lang sa banking. Ito, banking. Andito na lahat ang daily transactions ni client. Like for Mm. example, ito, nagpagas siya. So yung mga usual na expenses lang. Ayan. Eto, Chin's gas. So, ire-record lang yan. Kakategorize mo lang. Ilalagay mo lang yung pangalan kung saan yung vendor. Mm-mm. Wait lang. Chin's gas. Dapat pala maano ka talaga yung utak mo, no? Oo, Sa memory mo talaga. matututunan mo naman. Oo, kaya sinabi ko din kanina sa memory. Kasi pag Mm-mm. paulit-ulit na lumalabas dyan, hindi ka na mahirapan. Book ka lang ng book. Mm-mm. Usually sa mga bookkeeper naman, sobrang, ito sasabi ko sa inyo, sobrang swerte ng mga bookkeeper kasi sobrang rare lang yung may mga tracker. Halos lahat walang tracker. Lalo na ewan ko sa mga client ko ngayon, wala akong tracker. Kasi monthly yung mga sinesend ko yung mga financial statement. Mm. Ito, for example, cheese, gas, and oil. So, ika-categorize mo lang yan. Ano ba yan? Sabihin na nating fuel. Kasi wala pa masyado. Sample company lang naman to eh. I-add mo lang siya. After mong malagay yung vendor, kung saan mo binili, category niya. So, kaya ina-advise ko yung mga walang experience mag-take ng bookkeeping para may idea kayo sa pagka-categorize. So, ito, sa oil, 'di ba sa fuel siya. Add mo lang siya, yan, click lang. Mas madali pag nakita niyo tong QuickBooks, sasabihin niyo mas madali pa to kaysa sa ibang niche. Kasi puro system lang. Unlike sa pag-edit ka, gagawa ka ng content, 'di ba? Mm-mm. Ito, ayan. Rental, mga ganon. Ito lang yung mga laman ng QuickBooks. Books by Bessie. Ito. Iba-iba. Ito, nandito yung checking. Ito, kung nakikita nyo, tatlo lang yung cards ng client dito. For example, si sample company, tatlo lang yung cards niya. Pero pag nasa actual na kayo,
pinakamababa yung 5 cards ang nag-show dyan. So, Wow. 5 cards, araw-araw nyo gagawin. Mas maganda kasi araw-araw para na-check nyo. Yung ibang client naman kasi minsan every week, monthly lang kasi nila hinihingi yung report. Okay na Ito, din ganyan pala. lang. Kasi yung Mm-mm. usually na parang stigma, yung parang natatakot sila mag-apply for bookkeeping. Kasi nga parang ina-expect agad na kailangan may accountancy ka na alam or account. At Eto, least alam na namin kanina na hindi naman pala. hindi naman, kasi ang iniisip nila kasi pag bookkeeping or accounting ka, magaling ka sa math. Actually, Mm-mm. hindi. Oh, ayan na Hindi, kasi guys. hindi naman porket bookkeeping or accounting magaling sa math. Hindi, mga engineer yon. Kasi sa accounting or sa bookkeeping, may calculator naman and nasa Excel, lahat pwede mong i-formula. Hmm. Wala kang gagamitan ng sarili mo dito na math. Wala kang imamat na sarili mo. Analyzation lang talaga. Sa kapag naaral mo nga or nakabisa mo na, madali na lang sa'yo. Katulad ko, 10 years na ako sa accounting, sa bookkeeping dito sa freelance. Bookkeeping, 4 Wow. years na rin ako. So, halos paulit-ulit lang. Ganito lang, guys. Madali lang to, promise. So, katulad niyan, ito, Bob's Burger. From the word itself, burger, di ba? So, ano ba yung burger? Sa pagkain, isusulat mo lang dito, Bob's. Pag nalagay mo naman na first time yung vendor, sa mga susunod, paulit-ulit na lang yan. Hindi mo na siya ilalagay. Nandito na lang siya sa vendor or customer dyan. Wait lang. Arte nito, kailangan pa ilagay. Ayan. Hmm. Another vendor. Yes, ayan. Nakasave na pala siya. So, ano ba yung burger? Ika-categorize mo lang siya meals. Ayan. Kung travel meals or meals and entertainment. Ganun lang. Ito na yung basic. Depende. Pero sa mga company, usually kasi yung iba dyan, may kasunod pa dito. Merong class. Pagka, madidiscuss na yon pagka nag-aral kayo ng QuickBooks. Ito basic lang kasi itong sinasabi ko ngayon. Para may idea lang kayo. Ito. Ito yung laman ng QuickBooks. Ito yung daily na ginagawa. Ito nga, nagbubooks lang kayo. Pag naman full-time client na nahawakan nyo, usually sa inyo pinapagawa yung mga invoices and pinagbabayad kayo ng mga bills. Andito lang din yun. Huwag kayong kabahan pag na-hard na kayo. Sa invoices, kiklik nyo lang. Para lang kayo nagpe-Facebook. Pag, basta alam nyo lang kung saan nakalagay, katulad nyo ng new invoice. Ayan. Andito na lahat. Kiklik nyo lang. Ayan. Magta-type lang kayo kung sinong customer. Ayan, date, description, kung ano ba yung products or services na ino-offer nyo. Ganito lang. Ganito lang sa QuickBooks kadali. Andito na lahat. Pag na-click nyo yung new, may invoice, receive payment, estimate, credit memo. Ayan. And then, pag naman, di ba, may nakikita kayo pag nag apply kayo as a bookkeeper, nakikita nyo marunong ng financial statement, ng monthly report, nagpe-prepare. Eto, nandito lang din yun. I-click nyo lang din yung reports. Sabi ko Andiyan sa na inyo, pala hindi na kayo lahat. papahirapan. Andito na lahat. Ayan na. Mm. Ay, yung financial reports na lang tinatawag. Ito na yon, yung profit and loss Mm-mm. monthly. Andito na lang. I-click nyo na lang. Sa bookkeeping, mga ngalo lang yung kamay nyo, kakiklik at katatype. Ka-type. Oo. Ayan. Akala kasi nung iba mahirap. Kaya nga yung mga classmate ko, yung mga friends ko na turuan ko, sobrang Mm-mm. thankful nila kasi akala nila nung una mahirap. Pero kaya naman pala. Wait lang. Sa reports, click nyo din lang lahat. Kunyari, yan, for last year. Basta andito na lang ang date. Andyan na lahat. Kaya pag mag apply kayo or na-hard na kayo, madali lang pag paulit-ulit nyo na lang ginagawa. Sabi ko nga kanina, di ba, seaman yung asawa ko, pero natuto siya nito ng QuickBooks. Ito na yung araw-araw niya din ginagawa. Mm. Hindi na siya sumakay ng barko. Nag-ano Power na lang couple na kami. pala kayo dyan, ma'am. Oo, nag-bookkeeping na lang kami dalawa. Actually, madami na kami sa family ko. Mga Mm-mm. pinsan ko, kapatid ko, bookkeeper na din, asawa ko. Yung iba namang pinsan ko, virtual assistant na din, pero hindi man bookkeeping, malapit. Malapit lang din sa accounting. Iba-iba kaming niche sa mga pinsan ko.
Kaya sobrang thankful ako na natuto ako ng bookkeeping at tinanggap ko yung first time client ko kasi na-share ko sa mga friends ko, madami na kami, medyo lumago na kami ng Oo mga nga. virtual assistant. Yun talaga yung bumuhay sa amin during the pandemic kasi 'di ba? ah Halos online. Online lang nung pandemic. Binuhay talaga kami ng pagiging virtual bookkeeper ko at saka ng titos. Wait lang. So, share ko naman 'to. Nasaan na ba yun? Si Lawrence. The family that book keeps together stays together. Si Ann naman paampon ako, ma'am. Ayan. Gusto kasi ni Ann matuto. Buti nakahabol siya. Oo naman, basta 'di ba may Q&A ka pa, ma'am? Mm. Nasa YouTube ba yun? Yes, yes, nandito. Ayan. Comment nyo na guys yung mga ano nyo, Wala na pala questions. akong slide. The end na pala yun. Yun na pala yung lahat. Kasi 'di ba hindi, syempre binilisan ko lang din kasi sabi ni Jam 1 hour. Then mag-alat ako Okay. ng time. Madami pa ako matuturo pero siguro sa pag na lang sa Di mga ba ma'am, susunod na meron lang kang or ano, may mga may pa-free webinar ka? hindi. Yung mga webinar na yun, for example, may friends ako, gusto niyang matuto, Hmm. nagzo-Zoom lang kami. Unlike, Oo. kaya nga nung nag-message sa akin si Jam na sabi niya, invite kita sa webinar ko, how Oo. to be a virtual. Yes, agad ako kasi para mas madami, di ba? Hindi, Yes. unlike pag may mga kaibigan ako or pinsan ko, one-on-one kami, parang Zoom, paulit-ulit ako ng sinasabi. Unlike dito, madami na agad. Parang, eto, libre na nga, isang webinar lang madami nang nakakarinig. Kaya Yes, nag-yes tama. agad ako. Pero tinanong ko siya, how many hour? Sabi niya, 1 oras. Then, kasama na dun yung Q&A. Kaya hanggang dito na lang muna para makasagot tayo ng ibang questions. Ayan. Thank you, Ma'am. Ayan, sa very generous natin na guest speaker, si Mami Mimay. So guys, may papagawa ako sa inyo. Follow nyo na si Mami Mimay sa TikTok. Ayan. Para naman updated kayo sa mga sinishare niyang tips, di ba? Ganyan. And if soon, mapag-isipan niya ng mag-webinar na talaga o mag-launch ng course niya, at least updated kayo. So, follow nyo na siya, guys. And i-comment nyo na dyan if you have any questions pa sa kanya before we end our live tonight. So, may mga questions pa kayo. Pero, meron akong nabasa dito Ito, from Brenzel Rian. Ano po country yung night shifts and usually systems na ginagamit nila? Ay, depende no, ma'am. Anong country yung night shifts? Based on eto, your hindi, experience. hindi ko na kasi siya nabasa. Siguro na medyo nasa ibabaw na siya. Based on my experience, ang country na night shift, gusto niya talaga night shift, no? US and Canada. Ayun, US. US kasi, oo, US talaga, pero sa bookkeeping ha, pag full-time ka, usually dyan mo lang sila sinasabayan. Di ba, Mm-mm. US, morning dito, then night sa kanila. Pag kinuha ka nila as full-time bookkeeper, so kasabay ng mga nagkatrabaho din sa US, night shift ka talaga. Pero unlike sa mga part-timer na bookkeeper, na pure bookkeeping lang, katulad ko, anytime. Ito yung kagandahan sa bookkeeper, wala kaming pinipiling oras. Anytime, basta mabigay mo yung reports. Ay, bongga. Pero So, pag full-time ka, kailangan mo talaga sila sabayan. Pero tama. ako kasi, oo, nung full-time, na-enjoy ko naman. Pero mas na-enjoy ko pala nung nag-part-time ako. Part-time, pero mga 5, 6, ganon. Oo nga, ang dami na. Thank you. From Fatima Anson naman, how many hours usually do you spend for one client? Planning to have it part-time po kasi. Since part-time nga ako ngayon, for one client, eto, may schedule kasi ako, nagagawa ako ng sariling schedule ko para na kunyari yung client na to for this day, gagawin ko Monday, Tuesday, then eto naman yung client na to Wednesday. Usually 3 to 5 hours per client sa isang araw. Pero Mm, kasi ngayon, dati nung wala pa akong baby, 8 hours a day talaga ako nagtatrabaho. wow. Pero ngayon, 5 to 8 hours na lang. Natatapos ko din naman yun. Pag tumagal, sabi ko nga kanina, pag tumagal na kayo at pag na-master nyo na yung ginagawa nyo, mabilis na lang. Mm, Minsan hindi pa ako aabot ng 8 hours. Pag medyo pagod,
5 hours lang. Siguro after pag nag 6 months na yung baby ko, mag-8 hours na rin uli ako, babawi ako. Pero dati, hanggang 8 hours lang talaga. Akala nga nila pag may nagtanong sa akin, ilan yung client mo? Pag sinabi ko, 4, ang usually kasunod na tanong, natutulog Mm. ka pa ba? Akala kasi nila, pag bookkeeping kasi kahit madami kang client, madami ka pa din naman tulog. Tama, tama. Kapag alam mo na yung ano mo no, work, more priorities Oo, mo pag sa alam mo work, na kasi yung ginagawa workflow. mo, katulad niyan, pag ako nagwo-work, do uso ang TikTok, Facebook, ganyan. Pag nagwo-work ako, naiseset ko sa mind ko, bawal muna yung cellphone. Naka-focus talaga Tama. ako mag-work para nadediretso ko. Tama, tama. Okay, thank you. Next question from Anne. Meron po bang pwedeng pag-practice ng QuickBooks and Xero na free? Yes, meron. Katulad nung pinakita ko kanina, maggawa kayo ng profile sa Xero Mhm. para makapag-practice kayo. And then guys, nakalimutan kong sabihin, kung gusto niya talaga matuto na mag-QuickBooks at mahasa kayo, follow nyo sa YouTube si Hector P. Garcia. US siya, alam ko US based si Hector Garcia. Sobrang galing niya. Halos lahat pag dati nung bago-bago ako, pag meron akong hindi maintindihan, siya lang yung pinapanood ko. Si Hector Garcia. Ang galing niya talaga sa QuickBooks. Halos lahat nasa kanya na. I mean, pag may sinearch ka na hindi mo maintindihan, lalo na pag first timer ka, may sagot Mhm. agad siya doon. Ang dami niyang videos about QuickBooks. Panoorin niyo siya. Nung nag-start ako, nung wala pa akong idea, siya talaga pinapanood ko. Ayun, bongga. Okay, next. Winona, saan pwede mag-apply ng course ng QuickBooks and kung may free and magkano? Hi, Winona. Winona talaga. Actually, kilala ko yan. Hi, Winona. Thank you for Number one fan mo watching. pala to, ma'am. Pero, virtual assistant din yan. Kaya, Mhm. gusto niya lang matuto din ng bookkeeping. Honestly, Winona, wala akong masuggest kung kanino ba kasi halos ang dami sa Facebook and wala pa akong natatry. Hayaan mo, after nito, hahanapan kita or magtatanong ako kay Rowena kung may masuggest siya. Yes, go, go, go. From Aaron, kanina pa to si Aaron. Nag-hire po ba kayo ng apprentice? O, ayan. For now kasi, honestly, hindi pa ako nag-hire ngayon. Pero dati, nag-hire ako. Pero malapit lang sa bahay namin dati yung hinahire ko kasi nga, mahirap kasi sa bookkeeping unlike other bookkeeper ha. Ito para sa akin lang ha. Kasi yung tiwala sa akin na binigay ni client, tsaka Hmm, money matter yung sa bookkeeping. So true. dito nakabase yung pagbabayad nila ng tax, yung income nila. Parang ang hirap ipagkatiwala sa malayo na hindi mo nakikita. Tama, tama. So, siguro pag-aaralan ko, pero pag-aaralan ko pa din kung paano ako mag-hire ng apprentice na hindi ko kasama. Unang-una ko kasi naging apprentice yung kapatid ko, asawa ko, tsaka yung pinsan ko. Oo, dun tayo sa So, malalapit muna. oo, pero pag-aaralan ko pa din kung paano dun sa malalayo, kung paano nila na-outsource ng ibang bookkeeper. Sabi ko nga, this year, pag-aaralan ko pa din kung Ayun. paano. Yes. Okay. Si Camille, ayan, sige. Maghahanap kami ni Mimay ng mga legit na na mga courses, ganyan. Ahen, tama ba? Meron Nag-chat siya po dito ako eh. ng hiring as bookkeeper sa Mm. OLJ, pero karamihan po experience ang hinahanap. Ano pong advice nyo sa mga walang experience? Eto rin yung problema ko dati. Siyempre, wala akong experience, di ba? Kung wala ka pang, kung may experience ka na ba sa accounting dito sa Pinas? Kung may experience ka naman sa accounting dito sa Pinas, pwede mo naman yung ilagay sa Mm-mm. profile mo sa onlinejobs.ph. Kung hinahanap nila may experience sa QuickBooks or Xero, may mga mura, alam ko mura lang naman kung yung dito yung mga nag-o-offer sa Facebook ng certification sa QuickBooks, mura lang naman. Pwede mo naman gamitin yon. So, nung time na wala pa akong experience, di ba, nung naghahanap ako sa onlinejobs.ph, basta lahat ng skills na alam ko, nilagay ko sa profile ko. Then, doon naman mag-try ka lang na mag-try kasi hindi naman lahat ng client naghahanap ng experience sa bookkeeping. Mm. Yung iba, pag willing ka lang matuto, yung iba nga, mas gusto wala pang experience para madaling maturuan. Yung, As long yung as iba ha, trainable na ka. client, katulad ng client ko, oo, yung unang client na nagtiwala sa akin, wala talaga akong idea. Tapos yung nasa bookkeeping company ako, usually yung hinahard nung client ko,
wala pang experience. Tapos pag na-heard pa lang, tsaka ko pa lang tinuturuan nun sa QuickBooks. Kasi sabi niya kasi mas madali turuan yung mga wala pang experience. Kasi mas eager to learn sila. Di ba? Pag ganun. Tama, tama. Okay, last two questions from Yan Solomon. Ano po ang pinaka-challenging sa pagiging bookkeeper and how did you overcome the challenge po? Pagiging challenging sa pagiging bookkeeper, pag malapit na yung deadline, minsan, di ba, may mga client kasi na kailangan ko ng report na ganito, kailangan ko ng Mm. report na ganan. So, as a bookkeeper, kailangan lagi akong prepared. Kaya nga sabi ko, nag-aalat ako ng time kada client ko. Kasi minsan wala pa sa deadline na binigay nila sa akin, si client naghahanap na agad ng reports. Katulad nung nakaraan, yung client ko, nag-message sa akin, Bian, kailangan ko ng ganitong report, Bian, kailangan ko ng ganan. So, dapat naka-open din lagi yung cellphone mo kasi dito sila nagko-communicate eh. So, pag may message si client na kailangan reports, yung challenging doon, kailangan mabigay mo din agad. Dapat So, responsive pag, ka din. Oh. oo, kailangan responsive ka din kasi dito sila nagbe-base, minsan maghahanap sila, kailangan ko ng balance sheet ko, magkano na lang yung pera ko. So, kaya dapat updated ka or may time management, kailangan nabubook mo yung mga transactions ni client from time to time. Kasi doon malalaman pag medyo mababa na yung pera sa bank ni client. Kailangan mo sila i-inform na kailangan mo na mag-transfer sa ganitong amount kasi may naka-auto-deduct na babayaran, ganito. From time to time, sobrang challenging din yung from time to time, kailangan mong i-check yung bank nila kung okay pa ba at yung mga bayarin, yung mga bills to pay. Kasi once na ma-miss mo yun, pag may client ka na ikaw din na may hawak ng bills, pag na-miss mo yun, minsan sasabihin, ba't na-miss mo to? Ba't ganan? So may penalty tuloy. Nangyari na sa akin kasi isang beses yun na kalimutan ko i-check yung isang credit card. So, nagkaroon ng penalty. Naging lesson naman din sa akin yung client ko sa New York. Nakalimutan kong sabihin sa kanya na yun na nung credit card niya. Kailangan na niyang bayaran. Isang araw lang naman, pero ganun pa din, nagkaroon ng penalty. Kaya Oh. kailangan from time to time, alam mo yung mga babayaran, meron kang notes. Kasi hindi lang naman isang client. Ayun. Tama. Okay, last question for tonight from Sassy Girl 521. Saan po mas mahirap na client in terms sa tax, Australia or US? For me halos parehas lang din naman. Sa Australia kasi, speaking of tax, sa Australia kasi at sa US, sa system mo na lang kinukuha yan. Kaya nga may bookkeeper, kami yung gumagawa ng mga kailangan ng tax preparer. For example, ayan, kailangan ng financial statement, ibibigay kay client, ibibigay naman ni client sa CPA nila sa US or sa Australia. Pero ako kasi nagpa-file ako ng tax ng Australia din and then nagpa-file din ako sa US. Mas mahirap ang US kasi ang dami ng sa US. Ang daming taxes na kailangan bayaran sa US. Unlike sa Australia kasi connected siya sa zero. So, minsan sa zero mo na lang ipa-file yung tax. Unlike sa US, ang dami mong system na gagamitin para bayaran. Hindi kasi lahat ng client naka-connect yung QuickBooks nila sa payment ng tax. Yung iba, kailangan mo pa talaga pumunta sa mga iba't ibang system ng US. Ang dami talagang tax sa US. Maririnig nyo sa mga Pilipino, di ba? Sobrang kung madaming tax sa Pilipinas, times 3 pa yung sa US. Ayun. Ayun. Thank you so much, everyone. Thank you, Ma'am. Thank you, Ma'am. Ayan. Last na lang, Lauren, sabi niya, si Hector Garcia po ba yung medyo bald na need namin i-follow? Is it yes or no, Ma'am? Yes. Yung laging gumaganito pag nagsasalita. Ewan ko kung Indian ba siya. Basta, hindi siya local sa USA. Basta iba yung nationality niya. Hindi ko na-check kung ano nationality niya. Pero siya yon. Then pag may naririnig kayong gumaganto, kumikirong-kirong siya pag nagsasalita. Siya na yon. Yeah, Indian ata eh. Usually, yes. Yung mga Search nyo lang Indian. Hector P. Garcia. Oo, Hector Yeah. P. Garcia, CPA. Yon yung pangalan niya sa YouTube.
Ayun. So, thank you so much. Ayan, pagpa-thank you tayo kay kay Mami Mimay. Ayan, sa mga hindi pa nakapag-follow sa kanya, please follow Mami Mimay on TikTok para updated kayo sa mga tips na ibibigay niya. And if you have any questions, message niyo na lang siya sa social media niya din, sa mga accounts niya. Ayan, mag-plug ka na if you have anything. Go. Sa TikTok ko lang, follow nyo lang yung TikTok ko, yung Mami Mimay. Ayun. Makikita nyo doon yung mga ibang bookkeeping tips ko. Madami ako doon. Alam ko may playlist ako ng freelance and bookkeeping tips doon. Nakikita nyo doon. And kung may iba kayong questions, pwede kayong mag-comment doon sa TikTok ko. Ayun. Ayun lang naman, wala naman ako ibang social media kasi yung ibang social media account ko for my baby na. Yan lang yung sa bookkeeping ko. Oo, sige, ayun. Thank you so much. So, ma'am, update mo kami soon ha if makapag-decide ka ng mag-launch ng course or mga webinar mo. Kasi sobrang parang ang dami talagang Oo interested. naman. Ayan. Sobrang daming interested. So, Oo, ang thank dami you. talaga. Actually, nung na-post ko nga yung link, yung naipasa sa akin na Jam, na-post ko sa Facebook ko, ang dami nag-message. Paano kami Oo. makaka-join dyan? Siguro nakalimutan nila na ngayon. At least ako siguro yung take away ko talaga na ako is yung hindi naman pala necessarily na you're an accountant para maging bookkeeper. Kasi yun talaga yung pinaka natin, iniisip natin palagi na pag bookkeeping yung Oo. hiring, iniisip agad natin na kailangan may accounting ganito ganyan. But hindi naman pala kailangan. So ayan guys, so if you want to be virtual bookkeeper, so aralin nyo na yung mga kailangan nyo aralin. I-follow nyo na si Mami Mimay para at least updated kayo sa lahat. And if you want to join our Barangay VA Expo on December 9 and 10, buy your tickets now para maka-access na rin kayo ng ating learning session.